Magandang araw po sa ating lahat muli ngayon at tayo po ay ngayon ay nasa isang area na naman para ah, ipakita sa actual yung kung paano natin ang pagditik po natin dyan sa area po yan kasi may kahoy po yan sa ito po, tinuturo ko po kanyang mga old tree po yun at wala na po ngayon kasi ah, ginawa nila ng pinutol na nila. Okay, so yan po ay hardwood po yun at isa po itong lumang kahoy. So ayan, i-assemble po natin ating gamit at kakalibrate po natin para sa tunnel. At dyan po tayo mag-start mag-detect sa tunnel. Tunnel direktang i-detect po natin kasi mas madali pong i-locate ang tunnel kaysa deposito kasi mas mahaba yung kasi yung dinidetect mo natin ay possible na mahaba at saka malaki. Okay, so kasi guhit yan pag tunnel kasi yan mahaba yan o malaki compare sa deposito, napakaliit po yung deposito kaya medyo mahirap i-detect. Yan, so nakalibrate po na natin at mag-detect muna tayo ng tunnel o na-disturb na ginalaw ng mga hapon na lupa. So ngayon, uh, yung history po niyan ay ang history po niyan ay dinaanan po ng mga hapon yan at may mga karga po sila. Okay, na dyan sila po dumaan. So, malamang ba may mga deposito dito na nilagay po nila. So, yan. Detect po natin, wala po tayong makitang tunnel ng galing po sa baba. So, wala pong tunnel na galing sa baba na closed tunnel. Wala po tayong makita na closed tunnel. Ngayon, yung detect po natin yung ay yung ating detect po natin yung ating dinikod diyan na sa S side po ng kahoy. So yan, nag-cross nga po. So may detect po diyan na butas na tinabunan. So ayan. So yan, meron. At yan po ay part na S side po ng kahoy. So nasa west po yung kahoy na yon. And then yan po, dinetect po natin at meron nga po tayo meron po tayong nakita dyan na na-detect po natin na abnormal po. So, na-disturb po na lupa. Okay, so, yan. Panoorin po lang natin hanggang sa ma-corner po natin. So, yan. Patapos na po yung ating pag-detect sa paligid. Sinisiguran po natin na ma-corner natin yung na-disturb na soil. So pagkatapos po, okay, so natapos na nating na-detect yun. At ngayon ay titignan natin yung kahoy, na lumang kahoy na pinutol. So
Ayan. Ngayon ay puntahan naman natin ngayon yung markers na nagtuturo din po sa dig spot. So yung isang kahoy kanina ay sa west side po sa east side po ng kahoy na lumang kahoy kanina, yung ating dig spot. So ngayon naman meron po tayong arrowhead dito at saka sa baba niya ay meron siyang turtle na may ulo. Ayan, dalawa po siya. So yung isa lang pong direksyon na pinupunta nila, kundi nagtuturo yan sa south side. So sa isa lang po yung tinuturo nilang dalawa na yan na marker. Puro sa south po. Sa south side po yun. So doon po sa may dig spot po na ating dinetect. So yan din po yung tinuturo ng markers na dalawa na yan. At yan, puntahan po natin yung kahoy doon sa baba niya kasi may marker din po doon. So ayan yung marker na yan, yung butas na yan. So yung butas na yan dati po yan bilog. So kaso nga lang sa kalumaan na niya ay nasira na. So bilog po yan. So treasure on the spot po. Pagkatapos natin pong calibrate ang ating gamit at i-tick po natin sa sa gold. So yan, nakalibrate na po yan sa gold po at i-detect po natin. Okay, so yan. Yan, nag-cross po sa dyan. Yun. At base po sa ating detection po ay natatansya po natin yan kung ano ang lalim. So yan po. So yan po ang kagandahan din ng gamit natin kasi nagbibigay siya ng estimation po. So base po sa experience ko ay nakapagbigay ako ng estimation dahil po sa mga experience sa paggamit ko ng ating aux manual detector. So yan. So positive po. Positive po talaga yan. Positive po yung detection niya. So yung may nasagap po siyang signal para sa gold. Okay, at i-test po natin ng decoy. So, ikakalibrate natin sa decoy. Tingnan natin. Sa decoy po tayo. Unang test. Dapat ito ay mag-cross pa rin. So, hindi siya decoy kasi pumasa sa unang test natin. Yan. Meron pa rin. So, pumasa doon sa unang test natin. Ayan. Pangalawang test. Calibrate muna. Sige. Ito, pangalawang test. Natin. So, wala. Dapat wala ito. So, hindi siya nag-cross. Ibig sabihin, hindi ito decoy. True gold siya. So, ginto talaga to. Okay. Okay. So, good siya. So, true. Ginto nga siya. So, yung na-disturb, na-detect natin ay dyan mismo. So, medyo pansinin din kasi yung ano niya.
yung medyo nag-subside ng konti. Kasi siguro tinabunan yan. Nung tinabunan yan. At unti din nag-subside yung lumang puno.